kaugnay nga po niyan, makipag-ugnayan po tayo sa Manila Police District at sa tagapagsalita po nito kay Police Major Philip Ines. Magandang umaga po, Major Ines, sir. Yes, Sir Alex, so makulimlim ngunit mainit na pagbati mula dito sa Manila Police District. Ganun din sa mga nakatugaygay at nanonood sa inyong programa ngayon. Po sir, the pleasure is ours. Maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo ngayon. Sir, makakari po ba kaming makahingi ng updates mula po sa inyong tanggapan tungkol po doon sa mga isinagawa natin at sa mga isasagawa pa natin bilang paghahanda po sa Sabado, no, sa mismong araw ng Undas? So Sir Al, meron na tayong full deployment ngayon dito sa 4 na himlayan dito sa lungsod ng Maynila. Ito nga yung Manila North Cemetery, Manila South, La Loma at saka Chinese. No? May mga personnel na tayo na makikita dito sa mga entrada, pero bukas ang makikita natin ang pagdami niyan hanggang November 2. Pero katulad ng binanggit ko, may full deployment na tayo at handang-handa yung pamunuan ng Manila Police District yan kung saan nung nakaraang taon, nung Undas 2024, naitawid natin ito ng maayos at walang anumang kaganapang pumukaw sa ating kamalayan. Ngayon, yun din ang inaasahan natin na maitatawid natin ng maayos. Opo. May mga Major Ines, may mga nakikita ba tayo na magiging kumbaga problem areas ano po? Lalo na hindi pa man nagsisimula yung mismong Undas, no, sa Sabado pa 'yan. Ano po ba ang tinitignan natin from the MPD lalo na do sa mga pampublikong lugar para hindi po maabuso ano yung ating mga kababayan? Unang-una, Sir Al, alam natin na magkakaroon talaga ng pagdagsa ng ating mga kabayan para bisitahin yung kanilang mga mahal sa buhay, lalo na dito sa Manila North Cemetery, kung saan nung nakaraang taon na Sir Al, ay naitala natin dyan yung mahigit 1.5 million na mga kababayan natin ang dumalaw. Hindi pa kasama dyan yung sa Manila, Manila South, La Loma at Cemetery. At kung kabuuan yan, meron tayong mahigit 2 milyon. So ganun ang in-expect natin. Marami tayong mga kababayan coming from neighboring provinces, yung mga cities natin, pupunta dyan yung mga kababayan natin dito. At pinaghahandaan na yan ng Manila Police District, kung saan nga nakita natin yung Manila North Cemetery, marami silang mga CCTV na in-install doon. At nakatulong natin yung mga kawani ng Manila North, na tayong mga personnel na gagamitin yung mga sikreta kung saan ibiblend natin ito sa karamihan ng mga tao para bantayan natin yung ating mga kababayan. Kasi alam naman natin, pag mga ganyang karami ang tao, hindi natin maiwasan may manamantala. At sinasigurado namin na may mga pulis kami na magbabantay sa ating mga kababayan. Opo. Sa kasalukuyan, sir, ano po ba ang mas pinaigting pa ng ating hanay dyan sa MPD pagdating po sa ganitong mga paggunita ng mga kababayan natin sa Undas? Lalong-lalo na hindi naman natin pwedeng maiwasan talaga yung pagdagsa ng tao, ano? Especially manggagaling yung iba from different provinces pa. Unang-una, yung pinaka-effective dyan, yung tinatawag nating pagpapaigting ng presensya ng ating mga pulis. Diba? Sabi nga, maramdaman tayo, mga kababayan natin, na pag dumadalaw sila, makaramdam sila ng kapanatagan at maraming pulis na makikita sila dyan. At hindi lamang mga pulis, kundi yung iba pa nating mga force multipliers, yung mga NGOs natin at saka yung ating local government unit na tumutulong sa atin taon-taon. Opo. Major Ines, sir, ano po ba yung mga posibleng kaharapin po ng ating mga kababayan? Fina-flash natin kasi sa screen, ito pong mga pinagbabawal na gawin sa loob po ng Manila North Cemetery at sa mga karatig pang mga sementeryo sa metro, sa Maynila, sa lungsod ng Maynila. Ano ba ang posible nilang kaharaping asunto sakaling mahuli silang lalabag dito? Pero sir, patuloy natin pinapangat yung tinatawag nating public awareness at saka information dissemination para sa ating mga kababayan. Hindi tayo tumitigil dyan na i-post na natin ito sa ating official social media account ng mas maaga para maging gabay ng ating mga magulang ay ng mga kababayan. At ganun din, mga taong pupunta dyan. Ulitin lang natin, no, mahigpit na pinagbabawal yung pagdadala ng mga gambling materials dyan, yung firearms, deadly weapon, mga nakakalasing na mga inumin, yung mga flammable materials, yung loud sound system, at bawal din po mag-overnight stay dyan at siyempre po bawal po yung mga illegal, yung mga vendor po natin sa loob po ng mga sementeryo natin. Opo. And I'm sure sir, meron din po tayong paghahanda no from the side naman nung syempre itong ganitong mga mahahabang selebrasyon o yung mga matagal na panahon na wala yung mga tao sinasamantalayan ng mga masasamang loob. Ano po bang paghahanda natin ukol po dito, sir?
Unang-una, yung tinatawag nating police visibility. Patuloy na makikita nyo yung mga police natin, either naka-motorcycle yan, naka-bicycle yan, naka-mobile yan. Pinapaigting natin yung presensya. At pinakamahalaga talaga dito, Sir Al, yung tinatawag nating public awareness. Kung sila ay aalis sa kanilang mga tahanan, siguraduhin po nilang nakapadlock ito ng maigi o ibili nila sa kanilang mapagkakatiwala ang kapitbahay, naaalis sila at wala silang in-expect na mga pupunta doon. At kung sakali naman po na sabi nga meron silang mga mapansing mga kahinahinalang individual base po sa kanilang presensya at kilos, itawag po nila agad sa ating otoridad. Gamitin po nila yung numerong 911 at darating po ang pulis dyan sa loob po ng 5 minuto. Ayun, napakabilis ng responde ng ating mga kapulisan. Sir, lastly po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po no, sa paparating na Undas 2025. Yes, Sir Ala, dagdag panawagan na lang din po sa ating mga kababayan. Doon po sa mga kababayan natin na hindi maiwasang magsama ng kanilang mga anak, kung maaari po ipatala nyo dito sa mga entrada ng ating mga sementeryo. Pwede po kayo maglagay ng mga name tag, contact number, just in case po na mawaglit sa inyo, madali pong mahanap yung kanilang mga guardians o mga magulang. Ginawa na po natin yan noong nakaraang taon at ngayon din po gagawin natin yan para mas mapaglingkuran pa natin yung ating mga kababayan. At paalala din po, bawal po magdala dyan po ng mga alagang hayop para po, sabi nga natin, iwanan nyo na lang po muna sa inyong mga tahanan. Baka po ma-stress dyan. Marami po ang tao na pupunta talaga dyan. At magdala po tayo ng panangga sa ulan o init. Alam po natin, unpredictable ngayon yung panahon. Ngayon po ay makulimlim at baka naman po sa araw po ng pagpunta nyo dyan ay umulan o kaya mataas ang init ng araw. Magdala po kayo ng mga panangga sa ulan o init ng panahon. At Sir Al, maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Makapagbigay kami ng mga ganitong informasyon sa ating mga kababayan. Sa ngalan po ng aming punong taga-Timon, Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad, makakaasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at dekalidad na serbisyo para sa Manileño. Sa kalmadong umaga po. Gandang umaga po, Police Major Philip Ines. Very reassuring yung pagtitiyak na yan ng atin pong Manila Police District. At maraming salamat po kay Major Philip Ines sa pagkakataon. Alam niyo ba, kapitan pa lang noon si Major Ines, nakakapanayam na natin siya. No? We go way back, ika nga.